Ang sandaling nagpakatanga siya, nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan dahil mahal niya si Russell. Kasabay ng mabilis na pagbuhos ng ulan, ay nakiduwet ang kanyang buhos ng kanyang mga luha. Malayo na ang kanyang natatakbo, malayo na sa madilim at mapanghing eskinita. Samantala bumagal naman ang takbo ni Tando dahil sa biglang pagbuhos ng matinding ulan. Malakas po ang ulan, sir. Bakit kaya biglang umulan, sir? Kaya pala maalinsangan kanina. Sabi ni Tando. Alam niyang ayaw na ayaw ng amo niyang malakas na ulan. Tila may takot ang among lalaki sa ganong panahon. Kaya alam niyang uutusan siya nitong bumalik na lamang at umuwi. Ganun ba? Sige Tando, bumuelta ka na lang. Bumalik na lang tayo sa bahay. Hindi rin naman ako makakapamasyal sa tabing dagat niyan eh. Nangihinayang nasabi ni Tyrone. Pero nang nagsimulang kumulog na may kasamang malalakas na kidlat, ay inutusan niya si Tando na bilisan na nang makauwi na sila. Kaya kahit medyo foggy ang daan ay binilisan ni Tando. Ayaw niyang tumaas ang boses ng amo pati kasi siya kinakabahan. Samantala, nasa malawak ng highway si Rosenda. Malayo nang natakbo niya pero ayaw pa rin niyang huminto sa pagtakbo. Para bang hindi lamang si Russell ang tinatakasan niya, kundi pati ang buhay at kinasadlakang kapalaran niya. Dahil hilam ng luha at malakas ang pagdadalamhati ng kalangitan, naging madilim ang daan. At halos mapapikit ng mata ni Rosenda sa malalakas na patak ng ulan. Kaya hindi niya nakita ang paparating na sasakyan na bigla niyang maisipang tumawid pa kabilang tulay. Nagulat naman si Tyrone nang biglang magpreno ng malakas ang kanyang driver na si Tando. What's the problem, Tando? Bakit bigla kang nagpreno? Tanong ng biyudong si Tyrone. Sir, sorry po. Mukhang may nabangga ako. Kinakabahang sabi ni Tando. What? Dumadagundong na sabi ni Tyrone. Madilim kasi sir at ang lakas na ng ulan. Hindi agad kumapit ang preno. Pero kasi bigla namang sumulpot eh. Sabi ni Tando na ninenervyos na baka nga nakadali siya. At matatanggal pa siya sa trabaho. Kabuanan pa naman ang asawa niya. Go out at check mo. Bilis! Utos ni Tyrone na sinunod naman agad ni Tando. Naramdaman na lang ni Tyrone na ipinasok ni Tando ang basang-basang tao sa tabi niya. Sorry sir, may nabunggo nga po ako. Anong gagawin ko sir? Tarantang sabi ni Tando na first time may nadisgrasya sa 10 taong pagmamaneho sa pamilya ni Tyrone. What? Bakit mo sinakay sa kotse? Anak ng... Go! Dalhin mo sa pinakamalapit na hospital. Damn! Dabog ni Tyrone na naabala na sa pag-uwi sa villa. Dali-dali naman bumalik sa manibela si Tando at mabilis na pinaandar ang kotse. Matindi ang kabog ng dibdib ni Tyrone. Pamilyar sa kanyang pabangong na amoy nang ipasok ni Tando ang babae. Pero ipinilig ni Tyrone ang ulo. Hindi naman siguro sa isip-isip nito. Samantalang nahihilo naman at masakit ang ulo ni Rosenda. Sobrang sakit. Pinilit niyang idilat ang mga mata ng kahit konti. Ang huling natatandaan ni Rosenda ay tumawid siya at nagulat siya sa laginit ng gulong ng sasakyan pagkatapos ay natumba na siya. Pinilit idilat ni Rosenda ang mga mata. Isang gwapong mukha na may buhay na nunal sa dulo ng kilay ang nakita niya. Sir Tyrone? Si Tyrone nga ang nasilip ni Rosenda na nakatingin sa gawin niya. Sila Sir Tyrone ba ang nakabangga sa akin? Kaya yun ang tinandaan niyang nakasagasa sa kanya. Sa katuluyan ng nawalan ng malay ang dalaga. Sa isang pinakamalapit na klinik ipinarada ni Tando ang kotse. Saka nagtawag ng emergency. Agad naman siyang sinalubong ng mga staff at inasikaso ng babae. Si Tando naman ay inakay agad si Tyrone. Kilala po ba nila ang pasyente? Ano pong nangyari sir? Tanong ng nurse habang inaasikaso si Rosenda na basang-basa. Nawalan siya ng malay. Miss, pakiasikaso agad please. Si Tyrone ang sumagot. Napatingin na lang si Tando sa amo. At nanlaki ang mga mata. Pero mas nanlaki ang mga mata ni Tando. Nang makita kung sinong babaeng walang malay nang alisin ng nurse ang takip sa mukha nito. Hala, sir, si ano? Yung nasagasaan ko, si Miss... Ano, sir? Patahin na, sir. Si Miss Rosenda, sir. Bulong ni Tando sa amo. What? Malakas na bulalas ni Tyrone. Opo, sir. Si Miss Rosenda talagang nabangga ko, sir. Paano na to, sir? Hindi ko sinasadya, sir. Natatakot na sabi ni Tando. Mag-relax ka, Tando. Sabi ni Tyrone.
Pero siya mismo halos manghina ang tuhod. Dok, kamusta po ang lagay niya? Tanong ni Tyrone. Wala pa rin po siyang malay sa ngayon. May sugat siya sa ulo, siguro sanhi ng pagkawala niya ng malay. Mataas din po ang lagnat niya at palagay ko po ay nakainom. Sabi ng doktor. Dok, do everything to save her please. Akong bahala sa lahat. Just make sure she is safe. We will do our best, sir. We just hope na magkamalay na siya. Yun lamang ang magiging delikado kapag hindi siya nagkamalay within 24 hours. Ay kailangan nating magkaroon ng test at ipa-MIR ang pasyente, sir. Sabi ng doktor. Okay, do everything, doc. Thank you. Sabi ni Tyrone at lumabas na rin ang doktor. Lumapit si Tyrone sa walang malay na dalaga. Kinapa ang kamay nito. Saka pinisil ng may pag-aalala. What happened, Rosenda? Bakit nasa kalsada ka? Why are you under the rain and running, sweetheart? Nag-aalalang tanong ni Tyrone habang mahinang kinakausap ang tulog pang dalaga. Wake up, sweetheart. Please, wake up. I'm sorry dahil mali ako nang nasabi ng mga sandaling yun. Sorry kung pakiramdam mo ganun lang ang tingin ko sa'yo. Pero kung makikilala mo lang sana ako, Rosenda, maiintindihan mo ako kung bakit inalok kita ng mga ganun lang muna. Sabi ni Tyrone. Pero kung alam kong magtatagpo tayo sa ganitong sitwasyon, sana ginawa ko na kung anong nasa puso ko, Rosenda. Bulong ni Tyrone, pero hindi niya yun maisatinig. Hindi man matanggap ng binata na muling pinatibok ni Rosenda ang puso niyang takot ng magmahal pa. Ang makita sa ganitong kalagayan ng babaeng pumukaw muli sa kanyang pag-asa, ay para na rin siyang pinagkakaitan ng hininga. Kung bibigyan pa siya ng pagkakataon, okay na, bahala na siguro. Magpapakatanga na lang ulit siya. Tatanggapin na lang ulit niya na pwedeng gamitin lang siya ni Rosenda. Basta't ang mahalaga nasa piling niya ito. Pero natitigilan si Tyrone. Si Marjorie noon kahit may ibang nagugustuhan ay sumama pa rin sa kanya. At namuhay ng marangya at nagrebelde ng patago. Samantalang si Rosenda 1,000,000 ang ini-offer niya. Pero mas pinili ang buhay sa piling ng kasintahan. Nanlumo si Tyrone. Mahirap kalaban ng pag-ibig, hindi nadidiktahan ng puso. Ayaw na niya sanang ulitin ang naranasang sakit mula kay Marjorie. Pero heto siya, hindi kayang matiis na hindi makita si Rosenda. Samantala, nagising naman na si Rosenda. Kung tutuusin, nagising na siya ng sandaling makarating sila ng hospital. Gising na siya ng halos pasigaw na tawagin ni Tyrone ng doktor. Gising na siya ng halos hindi malaman ni Tyrone ang sasabihin kung anong nangyari sa kanya. Gising na siya nang sabihin ni Tyrone na gawin ang lahat para sa kanya. At ito na ang bahala sa lahat. Gising na siya, kaya rinig na rinig niya ang pag-aalala sa tono nito. Lalong-lalong dinig ni Rosenda nang bulungan siya ni Tyrone at kamustahin, at ramdam niyang halik nito at pagpisil sa mga kamay niya. Lord naman, meron naman palang ikapitong langit. Bakit ngayon lang? Ang sarap sa pakiramdam. Ngayon lamang yun naranasan ni Rosenda. Ni minsan hindi niya naranasan kay Russell ang ganitong pag-aalala. Hindi ba siya mahal ng Diyos? Hindi ba talaga fair ang mundo? Ginawa niya ang lahat. Hinalay ang lahat dito. Minahal niya ito. Sagad hanggang buto. Kulang pa pala. Kulang pa. Pala. Pinigil ni Rosenda ang maiyak. Kahit mabigat na sa kalooban niya. Kapag humikbi siya ay mararamdaman ni Tyrone na gising na siya. Ayaw niya pang dumilat. Ayaw niyang magising at muling bumalik sa mundong matagal siyang naligaw. Kapag gumising na siya, paano na? Saan na ba siya pupunta? Ayaw na niya sa mundo niya. Sana hindi na siya nagising. Bakit nga ba nagising pa siya? Bakit kasi si Tyrone pang nakakita sa kanya? Baka kung ibang taong nakabundol sa kanya ay iniwan na lang siya sa gilid hanggang sa tuluyan na siyang mamatay. O kaya baka atrasan pa siya para siguraduhing deadball siya talaga. Naisip ni Rosenda. Gaga ka. Hindi ka nila nabundol. Nagulat ka sa pagpreno at nawala ng malay dahil sa lagnat mo. Pagod at gutom pa. Samahan pa na nagpaulan ka, gaga. Sita ni Rosenda. Gumising na kaya siya, tapos umiyak siya at yakapin si Tyrone para maawa sa kanya. Baka yung offer nito wala pa sa expiry date. Pero ilang beses na niyang tinanggihan si Tyrone. Nakakahiya na yon. At hindi siya sigurado kung aalokin pa siya nito. Baka nakainom lang ito noon kaya inalok siya ng 1,000,000. Kahit yung 1-month exclusive show, baka dala lang ng spark of the moment. Baka nabubwisit na ito sa pag-iinarte niya noon.
Narinig ni Rosenda na pumasok at nagsalita si Tando. Sir, hindi pa ba nagigising si Miss Rosenda, sir? Sabi kasi sir, Sir, kailangan ka sir sa grabe na sir eh, kailangan mo nang anuhin. Sabi ni Tando. Hindi pa nga at nag-aalala na ako. Hindi bale, tawagan mo si Margie. Hintayin ko lang magising si Rosenda at malaman nating okay siya. Tapos ihatid na natin sa kanila saka tayo humarurot pabalik sa bahay. Sabihin mo kay Margie na kunan na ng mga larawan. Bili ni Tyrone at naramdaman ni Rosenda na pinisil ulit nitong kamay niya. Ang sarap sa pakiramdam. Pisil lang sa kamay pero bakit ganun? Kay sarap, parang nababawasan ng sakit, napapawi ang hirap. Putik naman, samantalang dun sa isa pinisil na lahat, hindi pa nakontento. At pinigil na naman ni Rosenda ang sarili at ang maiyak lalo na nang maalalang huling sinabi ni Tyrone na ihahatid siya sa bahay nila at aalis na din ito. Hindi, Lord, ayoko na pong bumalik doon. Marupok ako kapag nag-sorry lang ang tukmol na yon. Malamang patatawarin ko yun. Inis na sambit ni Rosenda sa sarili. Marupok na nga ako, tanga pa. Diba? Ayoko na, please. Ayoko na, Lord. Tulong naman kahit ngayon lang. Kung pwede lang maglaho na lang, kung pwede lang sa ibang mundo na lang. Mga lamang lupa, kunin niyo na lang ako. Tama na. Mahal ko siya pero ang sakit-sakit na. Tahimik na dasal ni Rosenda. Nangihinayang siyang wala ng interes si Tyrone sa kanya. Marahil awa at guilty na lamang ito. Dahil baka akala sila ang nakabundol sa kanya. Kakalabas lamang ni Tando nang bumalik ang doktor. Mr. Monte Alegre, she's fine. Wala naman siyang sugat sa ulo o bali sa katawan. We ran some tests in her blood at mukhang nakainom po siya at mataas din ang lagnat. Yun marahil ang dahilan kaya siya nag-pass out. What? May lagnat at lasing? But why? Hindi nakapaniwala si Tyrone na nasa ilalim ng ulan si Rosenda habang may sakit. Anong nangyari dito at bakit ito lasing? Oh God, anong nangyayari kay Rosenda? Hinarap ni Tyrone si Rosenda at sinalat ang noo pati ang leeg. Saka pinisil ulit ang kamay niya at dinala sa pisngi nito at doon parang niyakap at hinalik-halikan pa. If you want, Mr. Monte Alegre, we can run MIR para malaman agad ang cause kung bakit hindi pa siya nagigising. If she pass out dahil lamang sa alak, malabo po yun. Dahil minimum amount lamang ang count sa blood niya, ibig sabihin hindi siya ganun kalasing. Kung sa shock naman po ay pwede namin siyang turukan ng gamot para magising na ito. Paliwanag ng doktor. Nakaramdam ng takot si Tyrone. Yes, Doc. Kung yun ang kailangan gawin, please. Please do it ASAP. I'm really worried. Sige po, Mr. Monte Alegre. Ipapahanda ko kaagad ang request for MIR. By the way po, kaano-ano niyo po ang pasyente? She's my employee kasi and wala siyang kamag-anak sa Maynila. Sabi na lang ni Tyrone. Ayaw niyang ituro ang kamag-anak ni Rosenda. Lalo-lalo na ayaw niyang malaman ng walang kwenta nitong boyfriend na narito si Rosenda. Sakim na kung sakim. Pero after niya marinig sa doktor na may lagnat ito at nakainom, ay parang alam na niya ang dahilan kung bakit. Bakit nasa kalsada at nasa ilalim ng ulan si Rosenda? Lalong nagpatibay ang pasya ni Tyrone na hindi iuwi si Rosenda sa mga ito. Kahit saglit lang, makapagpahinga lamang ito, ay masaya na siya. Narinig naman ni Rosenda ang sinabi ng doktor, kaya doble ang takot ng dalaga. Ayokong turukan para magising. Ayoko magpadala sa MIR, baka makita nilang wala naman akong diferensya at pauwiin ako. Bulong ni Rosenda. Anong gagawin ko? Lalong nataranta ang dalaga nang may dalawang nurse na pumasok at sinabing tuturukan na siya ng gamot at dadalhin na din sa MIR room. Nagpanik si Rosenda. Kaya ang salitang ayoko at wag na dapat ay pabulong lamang ay naisigaw niya, kasabay ng pagluha. Wag! Ayoko na! Sigaw ni Rosenda. Nagulat si Tyrone at napatayo sa pagkakaupo sa gilid niya. Nagtama ang paningin nila ni Rosenda at nakita niya ang takot sa mga mata nito, kaya nayakap niya ang dalaga. Oh my God, sweetheart. Okay ka ba? Salamat at nagising ka. Sino ka? Nasaan ako? Sweetheart? Bakit sweetheart ang tawag mo sa akin? Ikaw ba ang asawa ko? Tanong ni Rosenda.
Rosenda? Hindi. Hindi. Shock na bulong ni Tyrone. Shock si Tyrone. Rosenda, sweetheart, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ako nakikilala? Roses, ako to si Tyrone. Hindi mo ba natatandaan? Tanong ni Tyrone na kunot ang noo. Kahit si Rosenda ay nagulat sa sinabi niya. Dapat ang sasabihin niya ay huwag siyang iuuwi. Sasabihin niya dapat na ayaw niyang umuwi pero naguluhan siya at natakot. Saka ewan niya kung anong nangyari at bigla niyang nasabi kay Tyrone na, "Sino ka?" Tinatanong na siya ngayon ni Tyrone kung nakikilala niya ito. Anong sasabihin niya? Anong sasabihin niya? Nalilito si Rosenda kaya napasubsob si Rosenda sa sariling palad. Naalarma naman si Tyrone kaya muling niyakap si Rosenda. It's okay, sweetheart. Shh, baka nalilito ka na. Sabi ni Tyrone. Sir, kailangan na po namin dalhin si Miss sa MIR room. Sabi ng isa sa mga nurse na naroon. Nagpanik si Rosenda dahil baka mabuking siya. Kaya nag-isip si Rosenda kung paano hindi mabibitbit ng mga nurse. Ayoko! No! No, please! Please! Kung sweetheart mo nga ako, kung asawa mo ko, please! Ayoko dito! Please! Ayoko dito! Please! Please, save me! Help me! Ayoko na dito! Umuwi na tayo! Nag-hysterical na sabi ni Rosenda. Sinadya niyang yumakap ng mahigpit kay Tyrone. Sinadya niyang idikit ang mukha sa mukha nito para medyo mapalapit ang labi niya sa labi nito. Nang magtama ang paningin nila, nabasa ni Rosenda na nakuha niya ang simpatya nito. Okay, sweetheart. Yes, iuuwi na kita. Sige, kung ayaw mo dito, fine. Uuwi na tayo. Just don't cry, sweetheart, please. Natataranta ko kapag nagkakaganyan ka. Sabi ni Tyrone, naniyakap din siya ng mahigpit. Nice, naniwala siya. So maniniwala kaya ito kapag sinabi kong wala akong maalala? Lord, bigyan mo ko ng sign. Tama ba itong nangyayari? Eto ba ang loob mo? O loob ko lang? Ano ba, Lord? Ang tagal mo mag-reply. Please, give me a sign. Nurse, mukhang hindi okay ang asawa ko kapag nandito. Medyo parang nalilito siya, pati ako hindi maintindihan dahil sa panic. Pakisabi na lang kay Doc Avila. Iuuwi ko na lang ang misis ko kung wala namang negative find sa kanya. Sabi ni Tyrone. Misis ko? Tama bang narinig ko? Misis niya ako? Nagulat na bulong ni Rosenda pero hindi nagpahalata. Yumakap na lang siya sa bewang ni Tyrone, saka isiniksik ang ulo sa leeg ng binata. Nakapolo long sleeve pa ng oras na yon. Naramdaman na niyang humagod ang kamay nito sa likod niya, na para bang pinapayapa siya dahil nagpapanik siya. Sorry, Tyrone. Sorry, pero napasubo na ako. Nagdadalawang isip ako kung babawiin kong nasabi ko kasi naman ang sarap ng hagod na yan. Ang sarap magpahinga sa dibdib mo. Kapag nagpakatotoo ako, baka ibang dibdib naman ang kasadlakan ko. Ayoko nang bumalik doon, pero alam kong hindi mo ko isasama sa mundo mo dahil sa pagkatao ko. Magbabaka sakali ako, Tyrone. Baka kahit hindi naman pag-ibig, kahit bayaran pa rin ang turing mo, basta malayo sa dati kong mundo. Hindi ako maghahangad ng kahit ano. Ayoko na lang bumalik sa dating ako. Taimtim na dasal ni Rosenda. Umaasa sa sign. Sweetheart, kakayanin mo ba mag-iisa? Aayusin ko lang ang bill mo para nakauwi na tayo. Sabi ni Tyrone. Tayo? Uuwi? Saan? Mag-asawa ba talaga tayo? Ikaw ba talagang asawa ko? Paano ako nakakasigurong mabuti kang tao? Hindi kita matandaan at ako, sino ako? Pagsisimula ni Rosenda sa pagkukunwaring babago sa kapalaran niya. Sana, yun ang malaking dasal niya. Sa bahay ko na lang ipapaliwanag lahat, sweetheart. Sa ngayon mag-relax ka muna, okay? Babalik ako kaagad. Pakapakapang tumayo at humakbang si Tyrone pero dahil hindi kabisado ang lugar ay nabunggo ito sa dulo ng bakal ng deck kaya muntika na itong matumba. Agad tumayo si Rosenda at inalalayan si Tyrone. Dahan-dahan lang kasi. Hindi mo pala kaya maglakad mag-isa. Kung samahan na kaya kita, sabi ni Rosenda. Wag na, sweetheart. Tatawagan ko na lang si Tando. I'm sorry. I'm so sorry na wala akong magawa para sa'yo. Dahil ganito ako. Sabi ni Tyrone na may himig lungkot at tila pagsisisi. Okay lang kung totoong asawa nga kita.
Dapat mahalin kita at alagaan. Hindi ba kahit ano pa man ang kapintasan mo? Totoo at bukal sa puso ni Rosenda ang sagot na yon. Bagamat nagulat siya sa natuklasan,